May pag-asa na makaboto ang mga preso sa bansa na hindi pa nasesentensyahan. First step ang pagpaparehistro ng mga inmates sa Manila City Jail kanina. Pero problema pa kung paano sila aktual na makakaboto pagdating ng halalan. Here is story number 5 from Andrea Bautista. 10 taon na sa Manila City Jail si Benjamin De Jesus. Huling beses siya nakaboto, panahon pa ni Cory. Pero baka makatikim siya ng computerized voting sa 2010. Newly registered voter na kasi si Ben. Napakalaki po ng bagay para sa aming mga naka-detain dito sa loob ng Manila City Jail na binigyan ng karapatan na maibigay yung namin para makaboto. Ito ang kauna-unang beses na pinayagang bumoto ang mga detainees at dito sa Manila City Jail unang isinagawa ang kanilang pagrehistro. Ang Manila City Jail ang una sa mga kulungan na pinuntahan ng COMELEC para magrehistro ng mga botanteng nakabilanggo. Pareho lang ang proseso. Ang kaibahan, escorted ng bantay ang lahat ng mga nagpaparehistro. Hatid sundo sila palabas at pabalik ng selda. Sa 5,000 nakakulong dito sa Manila City Jail, 1,000 ang hindi pinarehistro. Ito yung mga tigasin at mga notorious. Ang worries namin kasi sa securities tsaka yung iba na mga high risk. Karapatan ng mga inmate na hindi pa nasesentensyahan na makaboto. Ngayong registered voter na sila, ang tanong, paano kaya sila makakaboto? Dalawang paraan ang pinag-iisipan. Una, payagan silang bumalik sa kani-kanilang voting precincts. Ito ang nakasaad sa batas, pero masyadong matrabaho at delikado. Kakapusin sa bantay ang BJMP. Baka tuluyan ng tumakas ang mga detainee. Ang second option, sa kulungan na rin mangyayari ang botohan, pero kailangan daw nito ng special law. Kaya namin iniisip na dalhin na lang dito yung polling precinct para maiwasan yung mga problema, mga security issues. Ngayon pa lang inaamin ng BJMP na malabo nang makaboto ang mga taga-probinsya. Para sa mga taong tulad ni Benjamin, ang pagboto ay isang karapatan na hindi niya palalampasin. Para maramdaman naman daw niya na malaya siya kahit sa pagboto lamang. Andrea Bautista, The Evening News.